Guys, pusuhan natin itong pahayag ni Malo Tiquia. Ito si Malo Tiquia, isa itong political analyst and strategist. Itong isa sa parang kinakabahan ako. Itong sinasabi niya na bakit kami magbabayad ng buwis. Yung mga dambuhalang kumpanya nga na napangalanan ng presidente, 13 daw nito ay hindi nagbabayad ng tamang buwis, o ang iba hindi talaga nagbabayad ng buwis. Ito pananalita niya, mga kaibigan, banta ito sa stability ng ating bansa. Una, kapag magkakaroon ng massive tax evasion or tax boycott, ang daming mga pwedeng mangyari dito sa ating bansa. Una, kakulangan ng kita, income or revenue ang ating bansa na siyang pinagkukuhanan sa lahat ng mga gastusin sa ating republika. Pangalawa, mapipilitan ang ating gobyerno na taasan ang ibang uri ng buwis para ma-coop up yung kakulangan ng nawala. Public distrust. Taas din ang mawawalan ng tiwala ang mga taong bayan, ang mga negosyante, lahat na nag-contribute ng income generation sa ating bansa ay mawawalan ng tiwala sa kasalukuyang gobyerno. Economic instability. So ito yung magre-resulta ito ng pagkabangkarote ng ating bansa. Dahil wala nang pumapasok na pera sa kaban ng bayan. At itong pang-apat ay yung pagkawatak-watak ng ating mamamayan. Kasi papasok na doon yung inequality, yung nagbabayad nga, hindi nga nagbabayad si ano ng buwis, ako pa. So magiging banta ito sa ating bansa, sa seguridad, sa pananalapi, at magresulta ito ng pagkabangkarote. So mga kababayan, seryosong banta ito nitong ni Malo Tiquia, na although hindi naman siya nanawagan, pero sa tunada ng pananalita niya sa sarili niya, bakit pa kami magbabayad ng buwis? Yung mga dambuhalang kumpanya nga, yung mga politiko na milyon-milyon ang kinikita, hindi nga nagbabayad ng tamang buwis, kami pa, mga ordinaryong mamamayan. So guys, seryoso ito. Kapag magkaroon ng massive tax evasion ang ating bansa, lugmok ang Pilipinas, bangkarote ang Pilipinas, magkakagulo, magkakawatak-watak, at talagang mas lalong bibigat ang problema ng ating Pangulo. So ngayon, yung mga nagpaplano na mag-tax boycott, mag-ingat kayo, kasi hindi din basta-basta itong magiging kaharapin ninyo. Unang-una, mayroon kayong pananagutan sa batas, imprisonment, pwede kayong makulong. Pangalawa, seizure of properties, closure of businesses, pwedeng hatakin, bawiin ang inyong mga properties, pwedeng ipasara ang inyong mga negosyo. At pangatlo, masisira ang imahe ninyo. Loss of reputation. Mawawala ang inyong dignidad, ang inyong pagkatao, madungisan. May mga circumstances na kakaharapin kung sino mang magbanta ng tax evasion. So mga kababayan ko, itong pahayag ni Malo Tiquia ay pahayag ito ng isang mamamayan nabigo na, frustrated na,
at hindi na masikmura ang pangyayaring ito. Pahayag ito ng isang mamamayan na gusto na ng pananagutan kasi ang tagal na ng panahon hanggang ngayon tikom pa rin ang bibig ng Pangulo natin kapag pag-usapan yung pinsan niyang si Martin Romualdez at saka si Saldico. Hanggang ngayon mga kaibigan ko, wala pa. Hindi pa natalakay yung cancellation of passport ni Saldico. Wala pa tayong naririnig na whereabouts. Bilyon-bilyon ka ba ng bayan ang pinag-usapan dito? Wala man lang tayong naririnig na mayroon silang action towards the demand of the million of Filipino people.